Muli po mga kaibigan, ako po'y bumabati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Bago po tayo magbigay po ng kasagutan sa mga katanungan ng ating mga kaibigan, meron pa po muna akong bigyan ng reaksyon sa video ng ating kapatid na Eli na kung saan related po ito sa mga nagtanong sa atin, no? Sabi po ng tanong kung dapat po ba ang isang mangangaral ay kukuha pa ng kahulugan na nabasa doon po sa Biblia ay kukuha ng kahulugan doon po sa labas ng Biblia. Yun po ang tanong dito sa video mga kaibigan. Panoorin natin ano po yung sagot ng ating kapatid na Eli. Na related kasi mayroon po kasing nagtanong sa atin tungkol po sa mga talata. So, ito po mga kapatid. Gaderi. Pag Biblia po ba ang ating pag-uusapan, dapat po ba tayong gumamit pa ng ibang referensya para ho natin malaman kung nasa Biblia nga po ang ating kukuhanin ng meaning? Basahin natin sa Biblia. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Wait mo, hindi na kailangan ng Biblia kasama. Kasi meron naman pang mga ibang sektor yan na gumagamit pa ho ng dictionary tsaka ng world history na Modern Times in the Living Past, Encyclopedia, etc. Yung po ba, hindi na ho natin kailangan. Sinabi ng Biblia, ang aklat ng Panginoon, walang kulang, hindi nga kailangan ng kasama. Kaya pag nakabasa ka rin ng dragon, hanapin mo rin kung ano kahulugan ng dragon. Pag nakabasa ka ng ahas doon, hanapin mo kung ano kahulugan ng ahas. Pag nakabasa ka rin ng malayong silangan, nandun din ang kahulugan nun. Yung po ba, sa totoo po ba yun sa kanilang yun? Ano? Sa totoong reliyon po ba yung gumagamit ng mga Mali nga dahil hindi sumusunod sa Diyos Sabi ng Diyos, wag mong dadagdagan ng iba Walang kasama Maraming salamat. Hindi kailangan ng kasama Alam nyo mga kaibigan, hindi po lingid sa atin na marami talagang gumagamit sa labas ng Biblia para mapatunayan lamang po nila na sila po ay totoo. Pero alam nyo mga kaibigan, hindi naman ako tutol kung gumamit man ng iba sa labas ng Biblia kung ito ay hindi po salungat sa banal na kasulatan, no? Tulad yung mga patutuo ng mga scientist, patutuo ng mga doktor. Kasi tama naman mga kaibigan, yung mga sinasabi ng mga scientist, pinapatunayan naman ng Biblia, no? Pero yung mga world history na tulad yung mga estilo ng mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, ay hindi po ako konforme doon. Kasi marami pong idinadagdag ng mga Katoliko sa Biblia na sinasabi nila ay karugtong daw o hindi naman daw masama sa Diyos kung gumamit sila ng labas sa Biblia. Pero alam nyo mga kaibigan, ayon sa aking sinabi, hindi po ako konforme doon sa ginagamit nila. Tulad yung ginagawa nilang mga tradisyon na labas sa Biblia at ito'y kontra pa sa banal na kasulatan, hindi na po karapat-dapat yon. Masama po yon sa banal na kasulatan. Kung nakabasa ka, sabi nga ng kapatid na Eli, kung nakabasa ka ng dragon sa Biblia, sa Biblia mo tanungin, ano ibig sabihin ng dragon? Huwag mong tanungin sa dictionary kasi kung sa dictionary mo tatanungin, iba yung sasabihin. Kung sa Google mo tatanungin, iba yung isasagot. Dapat kung sa Biblia mo nabasa, ano ba ibig sabihin ng dragon? Tulad yung sinasabi dito po sa Revelation chapter 12 na nakabasa ka na dragon. Na yung dragon ay gustong sakmalin yung anak ng bata. Ano po ibig sabihin ng dragon?
E di, hanapin mo yung kahulugan ng dragon. E saan? Sa world history? Sa termino ng mga simbahang Katoliko? Abay, hindi po, mga kaibigan. Kasi kung nakabasa ka ng dragon, nabasa mo dito po sa Revelation, for example, chapter 12, sa verse 3, sabi ganito, "At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragon, mapula, na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema." Nabasa mo, may dragon. Pero ang pinagtatakahan ko lang sa mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, bakit sa kanilang central o doon po sa Vatican, meron po silang disenyo doon sa loob ng Vatican, doon sa logo nila sa harap. Ewan ko kung saang parte ito sa Vatican, pero yung nasa logo doon sa harap, may hugis dragon. At yung disenyo ng loob ng chapel, mga kababayan, nakikita nyo naman, mayroon ang disenyo po, hugis ahas. Ba't ganon, mga kababayan? Samantalang ang kahulugan ng ahas o dragon, dito po sa banal na kasulatan, ayon sa ating binasa sa Revelation chapter 12, yung dragon na gustong sumakmal doon sa bata, ang isinisimbolo nun, si Satanas. Si Satanas. Dito po sa verse 9, ganito ang sinasabi, "At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya." So ang simboliko po o ibig sabihin ng dragon o ahas ay Satanas. Siya daw yung Satanas na dumadaya ng buong sanglibutan. Take note, mga kaibigan. Ang dragon, ang simbolo ng dragon ay si Satanas, na ang gawain ni Satanas ay dumadaya ng alin? Ng lahat ng sanglibutan. Ibig sabihin, laganap po ito si Satanas. Buong mundo ito, lumaganap na siya. Anong ginagawa niya? Dumadaya sa buong sanglibutan. Sino yung Satanas na yon, mga kababayan? Ano po ang ipinandadaya ni Satanas? Ano ang ipinandadaya ni Satanas? Sabi dito sa chapter 13, sa verse 13, mga kababayan, "At siya'y gumawa ng mga dakilang tanda." Yung Satanas, yung bulaang propeta. Meron siyang bulaang propeta, si Satanas. Gumagawa daw ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop. So, itong si Satanas, meron siyang ginawang mga bulaang propeta at sila po ay mandaya. So, ang gagawin po nila para makapandaya si Satanas, ang gagawin nila, gagawa sila ng mga dakilang tanda, mga kababalaghan. Mag-isip kayo, mga kaibigan, ano po yung grupo na gumagawa ng mga kamangha-mangha? Iba-ibang mga kababalaghan. May napanood nga ako, ibang kababalaghan tulad nito, mga kaibigan, panoorin natin itong
kababalaghan na nasa world history ng Iglesia Katolika. O eto, eto. Natatandaan niyo pa ba ang sinabing ito ng Pangulong Duterte patungkol sa isang pinakapusakal na Santo Papa sa kasaysayan? Di umano ay pumatol pa ito sa kanyang sariling anak at ginawang bahay, aliwa ng banal na palasyo ng St. Peter's Basilica. Ang tinutukoy ni Digong ay ang Santo Papa na si Rodrigo Borgia o mas kilala sa tawag na Pope Alexander VI. Ang apelidong Borgia ay tumatak sa kasaysayan bilang larawan ng kalupitan, kasamaan at imoralidad. Ayon sa kasaysayan, bagaman isang malaking skandalo sa simbahang Katoliko ang pagkakaroon ng mga kabit ng ilang mga nagdaang naging Santo Papa, hindi naging sikreto ang pagkakaroon ni Pope Alexander VI ng napakaraming kabit o kalaguyo. Sa sobrang hilig niya sa babae ay may isang pagkakataon na nagsagawa sila ng isang party sa Papal Palace sa Vatican, kasama ang 50 babaeng bayaran na walang suot na pinasayaw at pinagapang nila sa sahig na parang mga aso. Ang isa pang matunog na sinasabi sa kasaysayan ay nagkaroon siya ng immoral na relasyon sa kanyang sariling anak na si Lucrecia. Nagkaroon ng anak si Lucrecia na hinihinalang anak ng mismong Santo Papa. Ayon pa mismo sa asawa ni Lucrecia na si Giovanni na ang Santo Papa ay may matinding pagtinging immoral sa kanyang anak. Yan, mga kaibigan, isang bagay na kamangha-mangha, kagila-gilalas na pangyayari. Ibang kababalaghan yan. Pero yan ay nasa world history. Hindi ko naman sinasabing totoo yan. Pero mapapasinungalingan ba yan? Alam niyan ng mga Iglesia Katolika. Nasa world history nila yan, mga kababayan. Pero hindi ko naman sinasabi lahat ng mga pare ay may kabit. Kasi napakarami din mga pare mababait. May mga pare din na tumutulong sa mga estudyante, sa mga paaralan, may mga charity, marami din mababait, mga kaibigan. Hindi naman lahat ng mga pare. Pero alam natin na sa loob ng Vatican may mga lihim ayon sa world history. Kasi yung kanilang Vatican City, mayroon po doon na disenyo hugis ahas. Ewan ko bakit merong ganun. Na ang meaning po ng dragon o ahas ay Diablo at Satanas. Na ang Diablo at Satanas daw siya yung dumadaya sa lahat ng mga bansa. At ang kanilang ipinandadaya, gagawa sila ng iba't ibang klaseng kababalaghan. Kahit magpababa daw ng apoy mula sa langit sa paningin ng mga tao, gagawin niya. So kakaibang kababalaghan ang ginagawa ito, mga kaibigan, para malinlang ang tao. Ngayon, so ang gamit ng demonyo para makapaglinlang, aral na mali. Yung aral niya, mga kaibigan, yung aral niya. Anong aral ng demonyo? Kasi may nagtanong sa atin, mga kaibigan, ganito po ang kanyang katanungan. Sabi ni kapatid na Severo Aniway, ewan ko kung tama yung pagbasa ko sa iyong pangalan, kapatid, pero ganito ang kanyang komento, no? Good evening, kapatid na Esel. Ano bang kahulugan yung talatang 1 Gs 4 hanggang 5? Salamat po. So tinatanong niya yung talata na 1 Gs 4 hanggang 5, mga kaibigan, kung ano daw ang ibig sabihin. Basahin natin yung sinabi niyang talata. Ito po tungkol kay Kristo ito sabi dito, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, kapag nailabas na niya mula sa kasalanan, ang sarili niyang kanya, si Kristo,
kapag nailabas na niya ang tupa o yung iglesia na buo na niya, nailabas na niya mula sa kasalanan, ay pinangungunahan niya sila. So, si Kristo po ang pastor ng mga tupa. Ang ibig sabihin, walang iba. At nagsisisunod sa kanya ang mga tupa. So, yung mga tupa naman, sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo bilang pastor, ano? Sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Dahil yung mga tupa daw ay alam nila kung ano yung aral ni Kristo o tinig ni Kristo o yung boses, salita. Alam nila kung ano yung salita, aral, tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag mailabas na nila ang Panginoong Jesucristo, kapag mailabas na nila mula sa kasalanan, alam na, natatakan na ito. Tatak na sila, alam na nila kung ano yung tinig ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi po sila umaalis. Pero sa 5, sabi dito, at sa iba hindi sila nagsisisunod. Yung mga ibang tupa hindi nagsisisunod kay Kristo, kundi magsisitakas. Bakit? Sa Kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. So yung mga iba, hindi nila alam kung ano yung aral o tinig, boses ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung Kanyang salita, hindi nila alam. Kaya lumalayas sila, nagsisitakas sila sa katotohanan. Hindi nila nauunawaan ito, mga kaibigan at mga kababayan, talinghaga po ito ng ating Panginoong Jesucristo na magaganap sa mga taong maliligtas, na kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, alam mo yung Kanyang tinig o yung Kanyang aral. Nakikilala mo ang Kanyang boses o ang Kanyang salita sapagkat sumusunod ka at nandun ka sa Kanya. Pero yung hindi nakakaunawa, sila ay aalis. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo dito sa unang Timoteo Kapitulo 4 sa versikulo 1, na sinabi ni Apostol Pablo, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. So maraming magsitalikod kasi hindi nila nauunawaan, hindi nila alam ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Kung maalala po ninyo nung nangaral ang ating Panginoong Jesucristo doon po sa mga Hudyo, na ipinangaral niya tungkol po sa kanyang sarili na siya'y tinapay na bumaba mula sa langit, at ang hindi kumain sa kanyang laman ay walang buhay na walang hanggan, at kung hindi uminom ng kanyang dugo ay wala siyang buhay. Yun ang pinapangaral niya doon po sa John chapter 6 sa talata na yon. Hindi po naunawaan ng mga Hudyo, kaya sila ay nagsialis, nagsitalikod. Yung mga apostol lang ang naiwan so tama, sabi ng unang Timoteo, sa huling panahon daw, ang mga iba ay magsisitalikod sa pananampalataya. Kasi hindi nila kayang unawain. Wala sa kanila yung pangunawa. Ang tao kasi, para makasunod sa Diyos, para sumampalataya sa Diyos, kailangan mabuksan sa Kanya yung pintuan ng pagkaunawa. Mabuksan sa Kanya yung pagkaunawa, yung pintuan ng pagkaunawa. So ang susi nun, ang susi para mabuksan ang pintuan ng pagkaunawa, yung unawa, si Kristo. Kailangan tanggapin mo si Kristo. Kasi si Kristo ang susi ng karunungan, mga kapatid. Si Kristo ang susi ng karunungan. Ayon po dito sa Lucas chapter 11 sa verse 52, na ganito ang sinasabi, sa aba ninyo mga tagapagtanggol ng kautusan,
Bakit? Sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansala ang nagsisipasok. So yung mga nakahawak ng kaunawaan o yung mga taong mangangaral, hawak-hawak po nila, yung nakakaunawa, hawak-hawak po nila ang karunungan. Pero kung hindi mo ito ipinapahayag, parang ayaw mong buksan yung kaalaman para sa mga tao, para sila'y makapasok sana. So, ang tawag ng Panginoon doon ay sa aba, kaawa-awa, yung mga nakakaalam o nagsasabing nakahawak ng kautusan, yung nagsasabing sila daw ang nag-compile, sila daw ang may nakakaalam, pero ang totoong karunungan para mabuksan yung kaligtasan ng tao, hindi nila ipinapangaral. Yan, maraming ganyan, mga kaibigan. Tuloy po tayo doon sa binabasa natin sa Timoteo, na kung saan hayag sa Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Bakit? At mga kinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. So kaya pala sila aalis doon sa matuwid na aral dahil sila nakapakinig sa aral ng mga demonyo. Na kung saan ang aral ng demonyo, sabi dito, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Nagsasalita daw sila ng kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Ano yung mga aral ng demonyo? Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. May mga ganyan Bawal ang mag-asawa. Yung kanilang mga ministro, bawal mag-asawa. Ipinagbabawal. Sa Biblia, hindi naman bawal ang pag-aasawa Ang obispo nga, dapat mayroong asawang, may asawa May isang asawa ang obispo. At kung ang isang mangangaral, sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, ang isang tao kapag hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili, mas mabuti mag-asawa. Kaya hindi po bawal ang mag-asawa. Kahit ministro, obispo nga dapat may asawa. May isang asawa pero may mga aral ng demonyo na ang pag-aasawa ipinagbabawal. Mag-isip kayo, may mga ganun tinatawag na father. Pero wala namang asawa. Paano ka maging father kung wala kang asawa? Kasi ang ibig sabihin ng father ay magkakaanak Ano pa? At ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. So, dito mga kaibigan, ang isa pa sa mga aral ng demonyo, ipinagbabawal ang mga lamangkati na kainin. Mag-isip ka, sinong nagbabawal ng pagkain ng mga lamangkati tulad ng baboy, talangka, hipon, higat, ngumunguya. Sino yung mga nagbabawal doon? Teka sa lumang tipan, bawal yan So ibig sabihin, si Moises ay demonyo. Sa panahon ni Moises, marami pong bawal na pagkain. Pero sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng uri ng pagkain nilinis na doon sa Israel. Kasi sa Israel niya sinabi yun sa mga Hudyo
na kanyang kinakausap sa Marcos chapter 7, kinakausap niya mga Fariseo Ibig sabihin yung mga Hudyo ang kinakausap niya. Tinutuligsan nila na yung mga alagad ay kumakain sila na hindi naguhugas ng kamay. Pero ang Panginoong Jesucristo sinasabi niya, yung pumapasok sa bibig, hindi nakakarumi ng budhi, kundi yung lumalabas. Dahil sa salitang yon, sabi, nililinis na ang lahat ng uri ng pagkain. So, okay na yon. So, doon sa Israel, binigyan na po ng kalayaan ng Panginoong Jesucristo na hindi na po bawal ang mga iyon. Maliban lang doon sa dugo. Kasi may partikular na talata na sinasabi na bawal po ang dugo Hindi kasali doon sa sinabi ni Kristo, kaya nga wala kang mababasang pati dugo. Wala Kasi may partikular na talata doon po sa Gawa 15, 28 hanggang 29, sumulat ang mga apostol, sumulat sila at ipinadala sa mga hentil. Na sabi nila, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin, sabi nila, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ano yon? Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. So, wag mong kainin yung mga inihain sa mga Diyos-Diyusan. May mga gawain kasi ng mga tao, mga kaibigan, mga paganismo. Yung rebulto. Yung rebulto. Rebulto ni Maria, rebulto ni kung sino-sino. Inaalayan yan ng pagkain May nakikita nga ako na ganyan Gawain kasi ng mga paganismo yan nag-aalay-alay sila sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Ginaya naman ng mga Katoliko. Kasi mayroon pong istorya na galing sila talaga sa paganismo. Sabi ng mga apostol, magsiilag kayo sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. So kung mayroon kang makitang ganon, huwag mong kakainin yung mga inihain sa Diyos-Diyusan. Kung bawal na kainin mo yung inihain sa Diyos-Diyusan, abay bawal din na ikaw ay maghain sa mga Diyos-Diyusan. Sino gumagawa nun? Mag-isip kayo mga kaibigan. Ano pa? At sa dugo. Bawal din ang dugo. So yung sinabi ni Kristo na ang lahat ng uri ng pagkain ay nililinis niya, doon po sa Mateo chapter 7, sa Marcos chapter 7, hindi nangangahulugan na okay na ang dugo kasi may partikular na talata na ipinagbabawal talaga ang dugo. Pero yung mga uri ng mga pagkain, tulad ng mga baboy, yung ano paman, mga kaibigan, ay pinayagan po ng ating Panginoong Jesucristo. Bawal po yung pagkain ng dugo. At sa mga binigti, pati yung pakikiapid. Anong pakikiapid dito? Yung ikaw ay Kristiyano na, pero sumasamba ka pa o sumusunod ka pa doon sa mga nagproprosesyon, nakikipagsangguni ka pa doon sa mga nag-alay-alay, pakikiapid yon sa Espiritu. Bawal po yon. Kung kayo magsiilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo, paalam sa inyo. Yun po yung letter na na-address sa atin. Bawal po yon mga kababayan. Yan ay ginagawa kasi ng mga demonyo. Aaral kasi ng demonyo yan. Para mailayo ang tao. Pero ang mga tao kasi yun ang mga gustong-gusto nila yung alay-alay, yung ritual na gawain para kapanipaniwala. Yun po kasi ang gusto ng mga tao, mga kapatid, no? Yung pagkain, hindi na po yun, open na po yun sa Israel. Kaya nga kung matatandaan po ninyo, si Apostol Pedro, nung pumunta sa bahay ni Cornelio, bago siya pumunta, nagkaroon siya ng pangitain
na sinabi sa pangitain, Pedro, sabi ng Diyos, kumuha ka at magkatay ka, sabi niya kay Pedro, doon sa kumot, yung kumot na bumaba, na nandoon po lahat ng mga uri ng hayop na gumagapang at 4 na paa. Sabi ng Diyos, kumuha ka Pedro, kumain ka. So pinapahintulutan ng Diyos na kukuha doon ng pagkain. Sagot ni Pedro, Panginoon, kahit kailan hindi po ako kumain ng mga karumal-dumal. Ibig sabihin, meron doon ng baboy. Meron doon higat. Sabi ng Diyos, wag mong sabihin na marumi ang nilinis ng Diyos. Kasi mga kaibigan, sa lumang tipan, doon sa panahon ni Moises, bawal kasi po yun. Pero nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, pinalitan ang pagkasaserdote, pinalitan din ang kautusan. Hebreo 7:12. Nang pinalitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangan palitan din naman ang kautusan. Yan po maliwanag, mga kaibigan. Pero sa mga huling panahon, kaibigan na nagtanong, sa mga huling panahon, kapatid na Severino, ay maraming magsisitalikod kasi hindi nila alam yung totoong aral. Aalis po sila sa katotohanan. Aalis sila sa katotohanan. Hindi sila mananatili. Makikinig sila sa aral ng mga demonyo. Na ang aral ng mga demonyo, mapagpaimbabaw. Kala mo kung sino mabait, pero may lihim pala na gawain. Kung magdamit, talagang napakahaba. Napakagalang. Kagalang-galang. Pero sa loob pala, may lihim na ginagawa. At saka, pinagbabawal pa. Yung aral ng demonyo, pinagbabawal ang mag-asawa. Na hindi naman po bawal. Alam nyo, sa mahal na araw, bawal ang karning baboy sa mga yan pero bakit bawal? Ewan ko, kasi tradisyon. So yung aral ng demonyo, kakontra sa Biblia. Yun po. No? So, mga kaibigan at mga kababayan, sana po ay naunawaan po ninyo yung aking ibig ipunto rito. May mga nangangaral kasi, pag nakabasa sa Biblia, kumukuha sa labas. Bawal po yun Bawal po yun. Yung kumukuha ka sa labas ng Biblia. Dapat kung ano po yung nabasa mo, sabi nga ng kapatid na Eli, kung nakabasa ka sa Biblia, dapat sa Biblia mo din hanapin ang kahulugan. Nakabasa ka ng ahas, sa world history mo basahin, mailalayo ka na. Isa pang tanong, sabi ng nagtanong sa Facebook din, no? Hindi ko alam kung ano pangalan nito. Sabi niya, brother, magandang tanghali. May nabasa ako sa Biblia. Yung talatang 1 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9 hanggang 10. Israel ba ang tinutukoy dyan? Sabi niya. Basahin natin, no? Yung 1 Pedro, Kapitulo 2, sa versikulo 9 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi ng talata, no? Datapwat, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan, yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. So, yung bayan na sinasabi sa verse 9,
nung nakaraan daw na panahon ay hindi bayan. So ibig sabihin, hindi bayan dati ito ng Diyos sa nakaraan, pero naging bayan ng Diyos. Kasi tinawag ng ating Panginoong Hesukristo itong bayan na ito mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Na ng nakaraang panahon, sabi niya, ay hindi bayan. Datapwat ngayon, bayan ng Diyos na hindi nagsisipagkamit ng awa, datapwat ngayon pagkamit ng awa. So ito, dati hindi po bayan ng Diyos. Ang tanong ng ating kaibigan, sino pong tinutukoy? Yung Israel ba? Yun ang kanyang tanong. Ito mga kaibigan, maliwanag. Kahit hindi na po natin unawaing mabuti ito, ang tinutukoy ito, labas ng bayan ng Diyos. Nasa labas ng bayan ng Diyos na wala dati sa kanila ang awa, pero dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nailapit sila at naging bayan ng Diyos. Sino po yon, mga kaibigan? Sino po yon? Yun ang tanong ng ating kapatid. Basahin natin sa libro ng Efeso. Para matukoy natin sino po yung sinasabi dito po sa talata, kapatid na nagtanong, no? Sa Efeso chapter 2, sa verse 11, ganito po ang sinasabi. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo'y noong una mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. 12. Na kayo'y ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, si Kristo, na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. So, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, malayo po tayo bilang hentil sa bayan ng Diyos, pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y inilapit at tayo'y naging bayan din ng Diyos. Tayo'y ginawang anak, ginawang bayan, ginawang iglesia ng Diyos. Wala nang pinipili sa hentil at sa mga Hudyo, pinag-isa ang dalawa. Iginiba yung pader na nasa gitna, na magpapahiwalay sa kanila kasi may alitan ng hentil at saka Hudyo nung araw. Pero sa pamamagitan ni Kristo, dahil siya po yung prinsipe ng kapayapaan, iginiba yung pader, yung pagitan, at pinag-isa ang dalawa upang sa dalawa lalangin ang isang bayan ng Diyos. Isang maharlikang bayan ng Diyos. Yun po yung iglesia. Yun po yung mga Kristiyano na totoo na sumasampalataya sa Diyos. Hindi po tumutukoy sa isang bayan, hindi po tumutukoy sa isang lugar, kundi tinutukoy ito ang isang buong iglesia na nilalang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang iglesia, mga kaibigan, walang pinipili yan. Mapahudyo ka, mapahentil ka, basta ang bansa na sumasampalataya sa Diyos
ay karapat-dapat maging anak ng Diyos. Sa verse 34 ng Acts chapter 10, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang ebanghelyo na kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat ng mga bansa. So, kung ano yung ebanghelyo na ipinangaral sa Israel, yun din ang ipinangaral sa mga Hintil, yun din yung gumiba sa pagitan ng Hintil at mga Hudyo upang magkaisa, at doon sa dalawa, sa Hintil at Hudyo, Israel, ay doon niya lalangin yung taong bago. Yun po yung iglesia na tinatawag na bayan ng Diyos, mga kaibigan, mga kababayan. So, yan ang sagot ko, kapatid na nagtanong sa aking Facebook page, no? Salamat sa inyong mga pagtanong sa atin. So, maliwanag sa atin na wag po tayong makinig sa mga taong mapanghikayat, sa mga taong nagbabatay sa ibang libro, hindi sa Biblia. Dapat ang pakinggan po natin solid sa banal na kasulatan. Huwag sa labas. Kasi si Apostol Pablo, mga kaibigan, ay kahit sa kanyang pangangaral, hindi po siya nangaral sa katalinuhan ng mga tao, mga kaibigan, kundi mula sa pahayag ng Espiritu Santo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po muli.